So bago ang lahat, habang nagkakaroon ng rumors kay LeBron na magpapa-buyout or trade paalis ng Lakers, saka na nating gatasan yan dahil pang keso na yan, ang inaantay ngayon sa LA kung si Luka ay pipirma ng contract extension sa Lakers at kung ano ang pipirmahan niya. Merong isang LA team na nag-iintay sa magiging desisyon ni Luka kung pipirma ba siya ng kontrata sa Lakers. Dahil si Luka rin sa ngayon naghahanda para sa Eurobasket pagdating ng August. Ang time kasi na pwedeng pumirma si Luka ng kontrata by August 2 hanggang October bago mag-start yung season. Dalawa ang pwedeng pirmahan na kontrata ni Luka. Yung isa mala John Lloyd. Malalak kasi siya sa Lakers ng pangmatagalan. $228 million sa loob ng 4 na taon. Halos katulad lang din ng pinirmahan niya dati. Malalak si Luka until 2030. Lalabas pa na halos bargain yung kontrata niya. Dahil imbes sa Supermax contract, nasa 30% pa rin siya. Rare yung nangyari kay Luka kung tawagin ng mga analyst dahil tinrade siya bago mag-expire yung kontrata at bago makapirma ng Supermax. Kaya nawalan siya ng mahigit 100 million. Willing di umano ang Lakers na habulin yung Supermax contract para kay Luka. Ganon talaga kapag pogi na hot pa. By 2026 off-season naman, sa susunod na taon yun, may player option si Luka. By August 3 onwards, pwedeng pumirma si Luka din ng 3 years, $165 million. Pero dito, kailangan muna niyang mag-intay na magsimula yung season para mapirmahan niya. Dahil ang papataka nun, magiging 2 years lang yung pinirmahan ni Luka dahil tatakpan nun yung 2027 na player option ni Luka tapos yung 2028 naman, halos kontrata pa rin ni Luka yon at pagdating ng 2029 player option. Doon na pwedeng pumirma si Luka ng $406 million by 2029 season. May edad siya noon na 29 years old. Yung $409 million nakabase yan sa salary cap ngayon taon. Hindi sa salary cap ng 2029 dahil matagal pa yon. May mundo pa naman yan. Sa time kasi na yun, pasok na si Luka sa 10 years na paglalaro sa NBA at magiging 35% na ang kontrata niya. So na-bypass niya at nahabol yung Supermax contract. Yun ang gustong ibigay ng LA. Sa rate din or basis na $14 million increase per year sa mga kontrata ng player, pwedeng abutin si Luka ng $80 to $90 million per year na magre-range yun ng $400 to $450 million na kontrata by 2029. Hindi 409 lang. By 2029, ang pwedeng patakan ng Derrick Rose rule contract ay $359 million na. Ito yung nakaabang sa mga player na na-draft ngayong taon na masasama sa All-NBA team at kung sino man ang maging superstar nakasama ngayon draft class. Konti na lang ang difference noon sa $409 million na binigay na report. May pangatlo pa kasi namang option talaga ang Lakers at si Luka. Kung next year pipirma si Luka, $296 million sa loob ng 5 taon. Sobrang John Lloyd siya noon, lock-in na talaga siya sa Lakers. Kaso nga lang, hindi pa alam kung ano mangyayari kay Luka until next year dahil nga mukhang nagkakaproblema ang LA. Baka maburyong si Luka until next year at magkaroon ng blunder sa kanya. Sa Dallas, tahimik buhay niya nun. Painom-inom lang number si Luka sa Dallas nun. Mas pabor kasi sa Lakers kung pipirma si Luka ng $228 million kesa $165 dahil may assurance na ang Lakers na makakapag-stay siya na matagal kumpara sa $165 na 2 hanggang 3 taon lang. Hindi pa nga sigurado kung tatagal siya nun. Dahil pwede siyang lumipat ng ibang team kapag nagkataon dahil makakakuha din naman si Luka ng at least 70 to 80 or 60 to 70 per year na kontrata sa ibang team kapag nagkaroon din ng interest sa kanya. In short, kahit may perang panggastos ang bagong may-ari ng Lakers kung masisecure ni Luka yung Supermax contract, malilimit pa rin naman sa pagkuha ng player ng Lakers dahil malaki ang matatamaan sa kontrata ngayon. Kaya ang pinaka-best way ng Lakers magsimula ng kumuha ng developmental coach para i-develop yung ibang mga players nilang nakukuhang bata. Hindi lang naman kasi tax ang problema ngayon ng Lakers, restriction sa pagkuha ng player. Kung galing sa side ng LA ang i-resign kahit magbayad sila ng tax, okay pa rin. Pero kung sa iba sila kukuha, lalo na sa free agency, marirestrict. Parang gaya nun sa Suns, mga tira-tira na lang halos na napupunta sa kanila mga minimum contract player. Ang isa pang tatamaan nun kung sakali, si Austin Reeves, kung masisecure niya yung $40 million per year na kontrata.
Dahil ngayon, motivated si Austin Reeves na makuha yung malaking kontrata next year. Sa dulo pa ng kontrata na yon, tatama din kay Luka yon dahil nasa $53 million sa isang taon ang pwede makuha ni Austin Reeves. Mas malaki pa yon sa makukuha ni Luka ngayon taon. Nasa $246 million ang pwedeng mapirmahan ni Austin Reeves next year kung i-decline niya ang player option. Kahit umalis si LeBron next year, may maiiwan naman or papalit sa kanyang Austin Reeves pagdating sa kontrata para makapag-build ng lineup para kay Luka. Kaya ang best way talaga idaan sa development yung mga player ng Lakers o kaya i-trade si Austin Reeves. Based sa report, nakikipag-discuss pa rin ng Lakers kay Austin Reeves regarding sa dinicline niyang $90 million na kontrata. Nasa $22 million pataas kasi yon kada taon. Baka magaya pa siya kay Kuminga. Grasya na disgrasya pa. Kapag napapirma ng Lakers si Reeves, magkakaroon ng salary cap ang Lakers kahit papirmahin si Luka. Ang pinaka best timing na papirmahin si Reeves, kasagsagan ng season. Pwede silang magkita sa gitna. $30 million per year ang pwedeng mai-offer ng Lakers nun kaysa paabutin nila next off-season na $40 million kada taon. Based kasi sa rule ng collective bargain agreement, hanggang $90 million sa 4 na taon ang pwedeng i-offer ng Lakers na max contract kay Austin Reeves. Kaya kung paaabutin nila ng regular season until January or February next year, dun sila pwede makapag-offer ng another contract.